Good morning everyone! Kahapon ay marami tayong pinag-uusapan at related ang lahat ng yon sa marriage. Ang marriage ay isa sa mga target ng kaaway. Like gusto niya na masira or magkakaroon ng divorce dahil ayaw niya na magiging masaya ang lahat. So kapag sinasabi kong kaaway, spiritually sinasabi sa Bible, we have to put on the full armor of God because we are battling not against flesh and blood but against principalities. So, pag sinasabing ganyan, kikita natin na meron pala talagang spiritual realm. First and foremost, ang basihan natin dito guys sa mga sinishare ko ay biblical lang. So, di ba sa mga napapanood natin sa mga K-drama, merong tinatawag na kingdom. Meron silang mga king, merong mga prince at saka princesses. Sa Bible naman, merong tinatawag na kingdom. Si Pharaoh pa yung mga leader nila dati. Sa atin naman dito, sa Pilipinas, kumbaga, ito yung kingdom ni BBM. Siya yung humahawak sa atin dito sa Pilipinas. At sa ibang nation, iba na din yon. So, meron ding kingdom si God at meron ding kingdom ang kaaway, si Satan. Maraming mga tao hindi nakakaalam noon. Kaya nagpapadala si Lord ng mga mouthpiece, mga vessel niya to speak the word of God. And I'm sure isa ka din doon, tinawag ka para gamitin mo yung buhay mo to share the gospel dahil marami yung hindi pa nakakilala kay Lord. Yung iba nga ang sabi nila, pag sinasabing Jesus is that yun. So, we have to tell the truth and the truth shall set us free. Walang ibang gusto ang Lord sa atin as mga anak niya. Kasi yun naman talaga yung goal ng Lord. Gusto niya lahat ng tao ay maging Christian, maging anak niya, tatanggap, maniniwala sa Kanya, kay Jesus Christ, sa Son na pinadala niya. Wala siyang ibang gusto kundi maging abundant yung life natin, maging masaya tayo, meron tayong joy, magiging victorious tayo dahil He is the God of victory. But the enemy, of course, wants us to fail. He wants every people, every man, every marriage na masisira at hindi maging masaya yung mga tao. So kung hindi tayo aware dito, isa ito sa magiging reason na madideceive tayo ng kaaway. Kaya 'di ba sabi ng Panginoon na my people perish because of lack of wisdom, lack of knowledge. So if you are married today, huwag kang basta-basta mag-give up sa marriage mo. You have to believe na kung sino yung binigay ng Lord sa iyo ay siya talaga at hindi nagkakamali ang Panginoon. Especially if you prayed for it. Maraming mga situations sa life natin na sometimes maki-question natin na tama ba talaga ako? Siya ba talaga yung pinadala ng Lord? Baka nagkamali lang ako, something like that. Pero alam nyo kasi yung kapag nag-asawa tayo, hindi siya bed of roses. But it is the choice na to stay and kahit hindi ka, feeling mo hindi ka na in love, magstay ka pa rin in good times, in bad times. Kasi yun naman talaga yung pinangako natin sa altar. In sickness and in health, richer or poorer, for sure, hindi natin alam kung ano yung magiging future. Hindi natin alam kung ano pa yung mangyayari, kung ano pa yung mga pagdadaanan natin ng mga problema sa marriage. Pero 'di ba, we have a big God and for sure, hindi tayo pababayaan ng Lord. Kung isa ka naman sa mga binata o dalaga na nanonood ngayon, just continue to open your heart for the leading of God. He is preparing the best man or woman for you. Just keep the faith. And just like what I've said, serve while you patiently wait.